Magandang umaga po sa ating lahat. So, isang grupo po kami ng individuals mula sa sektor ng civil society na maghahain po ng isang complaint ukol sa obstruction of justice laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, and Sergeant at Arms Mau Aplaska tungkol po sa pagtulong nila sa pag-escape ni Senator Bato de la Rosa sa pag-serve ng warrant ng ICC. Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yun na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplaska ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato ay ginawa nila ay nagawa lang nila dahil sa office na ino-occupy po nila. So tingin po namin ang akmang venue para sa pag-file nito ay sa Ombudsman. At saka continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo, ka-unpredictable, at saka talagang nawawala yung kumpiyansa ng taong bayan dito. Kaya mahalagang hakbang po yung pag-file ng obstruction of justice para magkaroon ng consequences yung mga ginawa ng ating mga senador, at saka para magkaroon ng pananagutan para sa mga issue na ito para manaig po yung rule of law. Sir, dagdag ko lang po that we have forwarded a copy of our complaint to the ICC itself. Sir, sa tingin niyo, ba kailangan ng mag-resign ni Senate President Alan Peter Cayetano because of yung nangyayari ngayon sa Senado? I think we agree with that call po. So, sa ibang mga bansa, for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan, at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign. So just your comment, baka sabihin nila kasi wala namang valid warrant of arrest, so there's nothing to obstruct. So ako and everyone here, naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Kusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018 ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa autoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. So from 2011 hanggang 2018. So I think kung gusto po nating panindigan yung ating soberanya, kailangan po nating tuparin yung pag-file ng arrest sa ICC. In particular, sir, anong specific na pagtulong ni Senate President Cayetano at Robin Hood Padilla dun sa pagtakas? So yung kay Robin Hood Padilla, malinaw naman po yung kotse niya po yung ginamit upang sa pagtakas kay Senator Bato, tsaka siya mismo yung nagsabi na pinagamit niya ho. And again, malinaw naman na may warrant kay Senator Bato. So malinaw kung obstruction of justice yan. Kay Senator Alan Peter Cayetano naman ay yung paglagay sa protective custody kay Senator Bato na medyo hindi malinaw yung basis kung bakit niya ginawa ito. At saka yung pagiging supervising authority kay Sergeant at Arms Aplaska, I think these are things na warranted po for obstruction of justice din. Sir, bakit kailangan may copy po ang ICC ng local complaint po natin? We're doing it for information lang po. Alam ko pinag-aaral po yung posibilidad na maging involved din yung ICC dito sa issue of obstruction of justice, pero hindi naman it's as courtesy lang din naman po since involved party din sila dito sa case. Sir, hindi nyo ba parang pinangungunahan yung DOJ? Kasi I understand merong ongoing investigation ng DOJ in this case, and the PNP through CIDG has been submitting pieces of evidence, tapos yung mga nagagagather nilang information about it. So, separate ba to or parang magka-link naman? Kung maaari kong sagutin, yung CIDG complaint did not include Alan Peter Cayetano, Senator Alan Peter, So yung kanila we thought was we should include
Senate President Alan Peter Cayetano because he was also very much implicated. Dagdag din natin yung hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan ng legitimate na investigasyon ng isang legitimate authority to understand what happened. Meron pa siyang the Senate is under attack, other issues that really show na parang pinagtatakpan. Pangalawa, sa amin po, ordinaryong mamamayan kami. At meron hong karapatan ang ordinaryong mamamayan kung nakakakita ka ng krimen na ikaw na rin mismo ang nag-file. So hindi ho namin pinangungunahan ang gobyerno. Ginagamit lang ho namin ang aming karapatan bilang mamamayan at ini-encourage ho namin lahat. Diba? If you see something wrong, if you see a crime, say so. Tell the authorities, bring your cases. Kasi ho, ang point ho ng civil society is we want our people to be vigilant tungkol sa karapatan, sa rights nila. At yun ho ang aming, hindi ho namin pinangungunahan. But this will not affect the ongoing investigation of the DOJ. Kasi sabi doon ng CIDG during your press con na parang it's up to the DOJ to determine kung sino yung mga papasuhan in relation to the Senate gunfire and escape of Senator De La Rosa. Sa aming palagay po yung ombudsman, kaya ho kami sa ombudsman nag-complain, no? Sila ho ay rin may karapatan na mag-coordinate with the DOJ. Ma'am, on a related issue, sir, ano po yung posisyon ng civil society doon naman sa 2 araw ng pag-boycott ng majority senators sa session para hindi magkaroon ng session and yung fear nga na mapalitan yung liderato because of that? May I ask yung representative namin ng youth, si Matthew Silverio, to answer your question. Naninindigan po tayo na itong 2 araw na pag-absent ng majority, ng Senate majority po. At of course, pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito po ay nakakahiya at ito po ay pinaka low ng Senado. Akala po namin nung nakaraang mga linggo, ito na yung pinaka nakakahiya natin sa international community at sa buong bansa natin para sa mataas na kapulungan. Pero hindi pa po pala. May ganito pa po palang drama na pakana. At hindi ito bago kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ginawa na niya to nung bata pa kami, nung House Speaker pa po siya. So ngayon po, kung ang mga estudyanteng Pilipino ay hindi pwedeng umabsent sa mga klase nila, bakit ganito ginagawa ng Senate majority sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano? Kaya naman naninindigan po kami na mag-resign na siya. At kung ayaw niya mag-resign, yung Senate majority, mag-isip-isip na kayo. Ito ba ang Senadong gusto niyo nagre-representa sa inyo? Could you answer the same thing? Pakilita po. Do you answer the same question? So sumasangayon naman po ako na sa maraming boses na lumalabas from civil society, marami po yung nag-statement even before yung hindi nga pag-boycott pero yung pagiging liban ng majority sa kanilang mga tungkulin these last few days. Maraming civil society na rin po yung nagsasabi from voices we don't usually hear from na talagang nakakahiya na yung ginagawa ng ating Senado. In terms of remedies na pwedeng i-pursue, pinag-usapan din po ng grupo namin kasi again, yung pina-file po natin ngayon primarily tungkol sa mga naganap noong May 11 to 13, no? So and I think it would be a separate it's yet another proceeding kung maghahanap din po tayo ng pananagutan para sa parang dereliction na ginagawa nila the last few weeks. The last few days we're pursuing that. Exploring legal remedies to compel these senators to go to Yeah, work? with regards to this issue, may ask Partido Manggagawa represent for our next moves on this issue as well. Siya si Judy Miranda ng Judy Partido. Miranda, Partido Manggagawa, kasama ng mga nagpa-file ng complaint today. Sa gitna po ng krisis ngayon, sa langis, sa gitna po ng hirap na nadarama ng ating mga manggagawa, dapat lang na managot ang mga sanhi kung bakit ngayon ang Senado natin ay hindi nakakapagtrabaho. Trabaho nila na ipasa ang ating proposed legislated 200 wage increase. Trabaho nila na ipasa
ang mga nakabinbin na mga batas para tulungan ang ating mga kababaihan at mga napakaraming mga pasyente na nag-aantay ng serbisyo pero walang pondo ngayon. Ang atin pong mga lawmakers ay naging mga lawbreakers na po. Kailangan malinaw na may pananagutan. At si Robin Padilla ay nababagay siya sa bilibid, hindi sa Senado. Malinaw po yan sa lahat ng mga manggagawa na nagpapasweldo galing sa aming mga buwis ang sweldo nila at hindi sila pumapasok, hindi nila ginagawa ang mga trabaho nila na harapin ang mga solusyon sa krisis ngayon. Kaya po ay magfa-file ang iba pa pong mga organisasyon kasama nating civil societies ngayon, ang ating pong mga student councils, kasama po ang ating mga unions ay magfa-file sa Ethics Committee sa Senado para magkaroon din ng administrative na parusa ang mga senador naging kasapakat para sa pagpapatakas kay Bato. Sige. I'll just add lang po yung question on legal remedies po. Again, wala pa po kaming ina-announce at this point, pero yung ibang kinoconsider pwede mag-file ng mandamo sa Supreme Court to compel the Senate to convene. At saka, I think pinunto rin na nasa constitution natin na even number less than the quorum can compel yung ibang members to attend sessions. Pero I think yung onus nun ay nasa mga senador na po. So I'd leave that to them. We are ending muna our talk. Sorry, Kiko, I interrupted you. Tama. We're ending our talk Basta sabihin. because the lawyers are here with the complaint. We would ask you to wait and we'll come back to give you a photo op with the received complaint. May PDF kayo. Yes, po.